Ang aura. Ganyan-ganyan. Ngayon, dinala ko. Bago kami nagpunta doon, may minute kami. Sabi ko sa kanya, bro, itong minute ko, ipapakilala ko sa iyo. Pag may mga trouble ako, ito nilalapitan ko. Kasi birador ko, nakailalabas-pasok ako sa loob. Actually, magkikita ka kami nakalabas. For sure, palit ulo lang to. Ibig sabihin, yung mga pinabira sa lab, kaya sa lumabas, may ibinira sa labas, kapalit kalayaan. Sabi ko, nakatin dito. So, basta ganito lang. Mabait naman ako sa ano, pero kung nakainom na pagdating natin doon, huwag ka lang balasuba sa salita. Tahimik ka lang. Para makilala mo, para maging circle mo. Okay? Di umupo, lumapit. Siyempre, siya, ano na siya, yung alangan pa. Kasi alam niya ano pinakilala ko, pinintuan. Di ba? Sabi ko, alam mo malambot lang yung gumalaw. Pero iba yan. Ngayon, tinimbre ako yung kaibigan ko na may gano'ng kasama. Tapos, pinakilala ko, niyakap na lang. Niyakap mahigpit. Sabi, bro, ganda na katawan mo, hindi masimas pati dito. Hindi masimas. Ganda na katawan mo. Natakot yung tropa ko. Naano siya, naiilang. Tapos, patagal lang yung doon, hindi siya makapagsalita. Alam mo, pagkatapos ng usapan, may umalis kasi isa. Sabi, hindi ako makano. Kasi baka kayo magpabalik. Tapos, kano ako nag-CR ka, tinatanong niya ako, ganito, ganyan, mga love life. Hindi ako makasagot, baka magpabalik, baka makirita. Sabi ko, hindi mo ba napansin? Wala ba napansin sa kanya? Sabi ako, bakit? Ano napansin? Gago ba din yun? Kaya kaniyakap. Kaya kaniyasimas. Isipin mo, diba? Lumalis siya na siya. Hindi niya alam kasi sa utak niya na mo, mamamatay tao, nalapasok sa kulungan. Na hindi naman totoo yung ganito ko. Hindi niya alam, ba't di pala yung kaibigan? Yung namin na yun. Diba? Hinawakawakan doon siya sa kamay sila na lang. Nalamig siya. Hindi siya makapalag. Pinipisil-pisil doon siya sa hita. Hindi siya makapalag. Anong punto? Nakita niyo kung paano bibisir. Nako ha, lalo na sa tao pag hindi niya kilala. Tama? Ganun siya. So dapat nabubulag siya, parang si Sir paglabas, kala niya walang pinto. So dapat i-build up nyo. Diba? I-build up nyo. Pero siyempre, bibigyan nyo ng idea na pagpapakilala. Na ay, ito pala si Sir o si Boss o si tawag mo man, si kumpare, ito pala ang background niya, ganito siya. Pero papaangatin mo dapat yung nag-a-advise. Klaro-klaro. So mahalaga po yan. Goal setting, ang goal setting at start, palagi mong tandaan. Kasi depende doon sa gusto mong kitain. Pero ako palagi sinasabi, ang goal ng income darating. Ang goal mo una, matuto ka sa negosyo. Ang goal mo una, pag naging maayos ang utak, maayos ang emosyon, matibay ang bituka. So the rest, it will follow. Madali yan. Yung numbers na tinatawag ng activities, numbers of sales, numbers of income, result, it will follow. Basta maayos ang lahat. Klaro-klaro. Klaro. So ang skills, hindi siya malawak. Walang proper. Ako na nagsasabi, kahit tuturuan pa kayo ng proper scripting sa pagsasalita ng lyrics, pero tandaan mo, yung taong nagsasalita, hindi ikaw yan. It takes time to experience, to master, to unperfect. Kaya ang kaninang sabi, mag-practice palagi. Huwag ka matakot magkamali. Ano ka lang, experience mo lang, expose mo lang sarili mo. Sa pagkakamali, siguro yung nakabati sa mga bata na nandito. Kasi pag in-expose mo sarili mo, paglipas ng panahon na natuto ka, habang bata, mas maaga tagumpay mo sa buhay. Yun yung advantage. Are you learning? Yes. Okay. So yun. Sige, next slide. Basic knowledge. 5 fundamentals of life and success. BUCP, your belief. Kaya very important, kanina na-ano na natin to, di ba? So yung philosophy mo, yung paniniwala. Okay, yung pananaw. Kasi kung anong pananaw mo, yun ang paniniwala mo. Kaya pag negative ang pananaw mo sa buhay, negative din ang paniniwala mo. Malinaw. Attitude, your feeling. Binanggit na rin ito kanina. Di ba? High activity habit. Kailangan mayroon kang ganyan sa negosyo. Hindi pwedeng bukas na bukas. Wala ko nakitang tindahan. Nagbukas na yun. Kinabukasan, sarado. Hindi ganun. MWF lang para magbukas. Paano ako dadami kliyente? Malinaw. Yes. So, araw-araw dapat gawin ko siya high activity habit.
Result is the name of the game na tinatawag. Sa anumang bagay, yun ang larangan. Yun ang basis na tinatawag. Kaya bilisan mo. Bilisan mo ng aral sa negosyo, pakikinggan mo, i-practice mo. Ako dati, pati mga salita, pinapraktis ko. Kasi kailangan magka-resulta. Nung nagsisimula ako, umarap ako sa salamin. Nagpa-practice pa ako nung time namin ng Forever Living. Minsan yung tatay ko, nabuksan pa yung pinto ko. Madaling araw na, alam ko na, good morning. Sino yung mga first timer? Ginagano ka sarili mo kasi sabi ng tatay, gulat siguro na, anong oras na, bakit na nagsasalita? Pagbukas sa pinto, naka-long sleeve ka, naka-tuwa, yan. Itutulog mo na, alam mo na ganyan pag ginagawa, mausap mo sa lamin. Tigilan mo ka kanyang working mo, mental hospital sa pututan ang mabutin. Diba? Kasi yung madaling araw-araw. Kasi isusot mo, pati forma mo, pati lingwahe mo, kung paano, pati bitawan. Ini-imagine mo kung paano bumitaw yung upright, ano ang system. Nakuha? Lahat ng bagay pinagpapraktisan. Tama? Hindi pwede yung basta ka lang umuspong, gano'n na kaagad. Na, ay, hoping ka na makuha ng left and right, tapos paputok, yayaman. Wala kong gano'n. Nakuha? At pag may gano'n man, hindi mo rin alam paano i-manage yung mga tao. So darating ang time, dahil wala kang knowledge, guys, hindi ka respetuhin. Dalawang bagay, tandaan nyo to, mga kaibigan. Hindi ka makakalimutan ng mga tao na nakasama mo dahil sa mga turo na naibigay mo sa kanila. Or either, hindi ka makalimutan dahil wala kang ginawa sa buhay nila. Ikaw ang mamimili. Malinaw. Malinaw. Tulad din ang sabi ko, yung mga naturuan ko, niyakap ang sistema. Yung iba, hindi milyonaryo, bilyonaryo. Diba? So, ibig sabihin, ganun pa rin kung anong turo, in-apply nila sa iba't ibang negosyo na tinatawag. So, high activity habit. Pag sinabing habit, diba, hinahanap na ng katawan mo. Para pagkain yan, na pag hindi ka nag-alusal at tanghalian, nagapunan, magugutom ka. By nature, ang katawan, maghahanap yan. So, ganun din, pag naging habit mo na, pag hindi ka napag-approach, hindi ka napag-invite, hindi ka napag-present, hindi ka nag-activity, parang manghihina ka. May guilty feeling ka na alam mo na yan ang ginagawa, ang activity ng mga taong negosyante kung gusto magiging successful. Alam mo sa eskwelahan, pag naging habit mo na pumasok at mag-aral, pag nag-absent ka, manghihinayang ka. Tama ba? Tama. Diba? So, gano'n ka simple. So, dapat magiging habit mo muna isang bagay. Laro? So, high activity habit. Result is the name of the game na tinatawag. Again, magbasa ka ng lahat ng bagay na resulta, kapatid. Kaya tatanungin ka kung anong resulta mo. Pag may resulta ang maayos, kaya bilisan. Activity, okay? Now, lifestyle, how you choose to live. Ikaw ang mamimili kung anong gusto mo sa buhay. Kung nagpo-commute ka, ay di trabahuin mo para darating tayo magkakotse ka. Diba? Huwag yung tanggapin na gano'n na lang ang buhay mo habang buhay. Diba? Kung nakikita mo na hindi ka effective sa communication, mag-practice ka anong tamang communication. Aaralin mo yung lingwahe, paano bagsakan. Nakuha? Yes. Ang negosyo natin, ang ganda nito kasi atin ka ng training, tapos kung ano mo na, unti-unti na-internalize mo, execute mo lang unti-unti. Again, ang solusyon ng lahat ng bagay para ma-manage mo, magsisimula sa exposure mo. I-experience mo ang mga bagay-bagay. Malinaw. Yes. Expose mo na sarili mo. Huwag ka matakot magkamali. Matututo ka dyan. Diyan ka matututo. Pagtatawanan ka man nila, okay lang. At least witness sila. Darating ang time, pag magaling ka na, grabe, kung dati pinagtatawanan na namin, dati kung mali-mali na yan, ganyan na sa magsalita. Tama, mali? Tama. Kaya kung emotional ka, kaagad kung tingnan, hindi para sa akin ito. Ay, mahirap to. Madrama ka sa buhay. Ay, naku. Ako na nagsasabi. Wala ka sa lugar. There's no room sa mga tao pong madrama sa tagumpay sa buhay. Ako na nagsasabi. So, kailangan maano nyo yun. So, dapat matataas, maging matutunan. Again, advantage mo palagi pag may knowledge sa negosyo. Next slide. Patapos na tayo. Mabilisan ko kasi may slides presentation. Management. Okay? So, leader K. 6 influence. Okay? 6 influence for effective leadership to your team. Okay? So, leadership. Paulitin ko, ang management, leadership yan eh. Nasa management na tayo. Okay? Number 1, ano po? Be sincere and protect your name. Pag nakikita ng tao na seryoso ka, nakaabang sila lahat. Yung mga tao mong ini-invite na hindi na naniniwala, ang tawag doon time deposit. Kaya pag hindi siya, naglagay ka ng prospect list, inimbita mo, presentahan mo, siniran mo, hindi naniniwala, okay lang. Ilalagay mo na sa area ng time deposit. Kasi pag may resulta ka, babalikan mo siya ulit sa sali na yan.
Malinaw, malinaw. Malinaw. Para si Eric, time deposit. Dati ko siyang in-invite, hindi naniniwala. O isa ko naniniwala. Time deposit ang tawag doon. Tama? Gano'n yan. O dati panahon namin naging, mag-full time ka bro. Di ba, emotional pa siya nung time na yun. Di ba, tinitingnan niyo pa yung mga kung ano mga nangyayari sa upline. O, na-left behind siya. Bro, todo mo dito. O ngayon, nag-full time. Tama ba? Yes, O, tama. nakita ko, nagpo-post na. Di ba? Lumalabas na bang ulo ng SUV? Lumalabas na? Abangan nyo, ilang buwan na lang. Magpukotse yan. Tama ba, Eric? Tama. Di ba? May pagbibigit yan. Okay? So be sincere and protect your name. Kailangan seryoso ka sa negosyo to. Palaging tandaan, ang opportunity na to, pangarap mo yung pwedeng ang makuha. Ang makikita sa pangarap nyo, hindi lang kayo, buong family nyo. This is not small-time business. This is a big-time business. Proven and tested na to. Hindi na kailangan subukan. Subok na to. Lalo na yung kumpanya, hindi na to bago. Established na. Nakaugat na. Malinaw? Malinaw. Okay. Hindi na to para magsara. Walang ibang choice to kundi lumaki na talaga. Kasi marami ng pinagdaanan. Protect your name. Alagaan mo pangalan mo. Huwag promises too much. Yung to the moon, to the star, to ganun. Diba? Ang dami. Huwag ganun. Yung too much promises para to get the interest ng tao. Huwag i-promisa yung sobra-sobra. Kapatid, mas okay pa nga yung under-promise, over-deliver eh. Malinaw, malinaw. Malinaw. Kaysa over-promises na tinatawag. So dito, siyempre, kung pinaproteksyonan mo ang pangalan mo, hindi ka mag-i-engage sa mga scams business, mga investment business. Ay, hindi, negosyante ako, kaya okay lang lahat. Kahit investment, okay lang. Kaya ano yan, tinanong ko kasi Doc, dahil nanong ka lang sa Interpol, nag-engage ka sa mga investments? Sabi, hindi. Kasi mahirap. Baka in-drop ako, matanggalan ako ng lisensya. Tama. Tama. Kasi siyempre, nasa government siya eh. Connected. UN nga ang kanyang ID. Tama? So mahirap. So alam nila yun. So ibig sabihin, maraming nag-aaray sa ilo-ilo ng mga investment na yung mga approach, wala kang gagawin. Hindi mo na kailangan umupo para mag-attend ng training. Di ba? Ito, maglalagay ka lang ng pera, kikita ka na, maghanap ka lang ng investor. Pero ang ending niyan, Ponzi yan. Di ba, pinento ko kahapon yung history ng Ponzi scheme na tinatawag, na magiging scam. So same approach. Sasakyan nila kung ano ang uso. Kung uso ang Bitcoin, Bitcoin. Kung uso ang trading, trading. Lahat ng uso. Gano'n ang ano nun. Malinaw, malinaw. Malinaw. Gamitin nilang front, the Bitcoin itself is legal. The platform is illegal. Walang tatagal na investment kasi tatalunin ang bangko. Alam niyo ba nung pumutok ang Kapa, ang Regine sa Tagum, abnormal ang economy. Kasi lahat po ng mga tao doon wala na pong katulong at wala na nagtatrabaho. Dahil lahat nagkapa na nag-aantay na lang ng pera. Hirap sila. So, ang circulation ng pera hindi na tama. So, nahiraman ng gobyerno. Ang kalaban ngayon, i-operate ng gobyerno, bababaan ng SEC, na illegal ang mga investment pag pumutok. So, pag nababaan naman nila na illegal ang investment, automatic yon kawawa yung mga bago. Now, how come na nag-ooperate? Lalo na pag malapit po ang tinatawag na eleksyon. Kasi they involve percentage po yan. Sorry pero so ito yun. Percentage po yan. May mga ano yung nasa loob at nakaposisyon. Pero kawawa yung mga tao na nadadamay. Malinaw? Yes. Anak po ng NBI director sa Cebu, si Bilarte, barkada po. Okay? So, ang mga negosyo nito, nung barkada ko, waiting, kung ano-ano, basta lahat ng mga ano. Lahat ng mga pumapasok sa Cebu na mga investment, pag siya pinunta, dadali niya kayo sa NBI. O ito, porsyento ako dito. Huwag niyo tulihin na muna, patatabain ka muna. Porsentuhan yan. Tapos ang style yan, pag nahuli ko ng NBI, percentage yan, o paiksitin ka na. Paano ko nalaman? Okay, may mga downline ako na naturuan, na kwinento ko yung buong istorya na yan, nagtayo sila, nakulong lahat, nakalabas. Kasi alam nilang exit na yung kwinento ko sa kanila kung ano ang pwede dapat gawin. So yung idea na hindi ko akalain na ginamit nila. Kasi pag nagtayo ka ng investment, konektado ka dapat sa gobyerno. Connection percentage po yan. Malinaw. So lahat yan, sa tagal ko na sa industriya, paulit-ulit na yan. Time pa ng MMG, time pa ng
mga franc Swiss, euro, paulit-ulit the same, cycle, ikot ng yan. Diba? Maganda ang kwento na nauna kumita pero maraming tao na damage. Tama. At ang ending niya, yung mga tao na damage, ganun din. Yung mga pumutok sa Airbit, mga downline mo dati yan sa Indogan. Tama. Diba? So pumutok sila, diba? So guys, pwede naman kumita at yumaman ng maayos na pamamaraan eh. Pero ayaw ng tao kasi, ang teaching ni Solomon, kailangan paghirapan po natin ang lahat ng mga pwedeng ikayaman natin, hindi advisable. Yung basta instant one-time big time, hindi niya po turo yan. Turo po yan ng kaaway. Greediness yan. Alam natin na may nadadamay na tao, kawawa yung mga tao after that. Nakuha nyo? So yun yung mga punto na tinatawag. So, again, alagaan natin yung pangalan natin. Don't involve kung pwede. Diba? Don't involve kasi ayaw ko na taga-SGI ka, aral ka dito, tinuturo ang tama. Diba? May oras naman at panahon na pwede ka talagang i-bless. Tapos nag-engage ka doon kasi para mabilis. Okay lang, taya-taya lang naman to. Pero ang ending nun, yung taya na yan, yung simpleng tama na kumita ka, maingganyo ka, mangingganyo sa tao kasi may porsyento ka, marami ka pang madadamay pag nagka-problema yan. At least ito, tapatang usapan. Tapatan. Example or scenario, nawala sa SGI. May product kayo nakuha wala? Mayroon. O, tanong, masasama loob nyo? Hindi. Hindi. Baka sasama loob nyo kasi wala kayong mabilan. Nakuha? Pero yung inilabag mong pera mo, bigla itinangayan. Tama? Kawawa, ikon hard-earned money pa yan. Nakuha? Tama. Diba? O, ano nangyari sa Shuto? Nagiging Shiyuta. Tama? Nangyari sa kapa sila. Klaro? Ilang scam pa ang mangyayari para matuto ang mga tao? Klaro. Marami yan. At ang magtatayo niyan, tingnan nyo ha, walang mga magtayo niyan na taga dito sa Iloilo. Dayo lahat. Klaro. At kung may magtatayo man yan, hindi po anong pangalan. Ano nangyari sa Astrado? Klaro. Sabi nga nila pag nakakwentuhan nila kilala mo daw sinasabi downline ka daw niya, na isa ka daw sa nakakwentuhan niya, isa ka daw sa nagturo sa kanya. Gano'n naman ang tao kung sinong kilala, idinidikit ang sarili. Ni minsan niya, hindi ko nakausap yan Isa pa nag-inip na, hindi ko nakita siya Tama? Tama. Yung mga yan lahat ay binabawal yan ng gobyerno. Kasi yung tinatamaan yan, Bangko Sentral. Ang porsyento kasi kung sino man ang matinding scammer, bangko. Napansin nyo, sa passbook nyo, ang binigay na nilagyan mo ng 10 milyon o 1 milyon, pag withdraw mo sa bangko, sasabihin sa'yo ng cashier, Sir, saan mo gagamitin yung pera? Isipin mo pera, tatanungin ka pa. Tama? Tama. Ay sir, wala pang pera, dapat nag-abiso ka muna. Sana meron sa'yo, papel. Kasi yung pera, inilabas din yun sa labas. Ipinautang din, ipinaikot din. Kaya pag nagpapaikot ka ng pera sa bangko, alam niya may negosyo, di ba? Alam pag malaki, kini-question ka. Pera mo yun kasi maamla ka. So, gano'n kasimple. Anyway, as long sa gobyerno, tama sa gobyerno, sabi nga sa Bible, sumunod tayo sa batas ng Panginoon at sumunod din tayo sa batas ng gobyerno natin. Para respeto. Malinaw? Yes. So yung mga investment na yan, ako na nagsasabi, ang approach niyan, sa papeles pa lang, i-declare nila na may products na tinatawag, iba ang approach at paliwanag. Dito sa Pilipinas, hindi mahigpit ang SEC. Hindi kagaya sa ibang bansa. Diba? Lalo sa mga papel-papel, may babayaran ka lang, may magaling, may connection lang, automatic. Napakaganda nga na napag-usapan namin sa FDA, dito sa Pilipinas, ang company ang nagpaparegister. Sa Amerika, hindi. Kung anong manufacturer, yun ang nagpaparegister. Lahat ng product ng manufacturer, ingat na ilalabas. Pag na-approve na ang isang manufacturer, approve lahat ng products yan. Kasi pag may isang product sila nilabag, sarado ang manufacturer. So dito ibang kalakaran. Sa Amerika, wala nakalagay na no approved therapeutic claims. They believe in the supplement. Tama ba, Dok? Yes. Pagdating ng produkto dito sa Pilipinas, na galing pang bansa, may sticker na nakalagay no approved therapeutic claims. So iba naman nagtatanong, bakit may no approved therapeutic claims? Tapos may mga kwento na mga natulungan ng produkto.
na-reverse ang kanilang diabetic na tinatawag. In short, gumaling. Hindi kasi ito synthetic. Ang tingin kasi na karamihan na kondisyon sila sa Western men na tinatawag synthetic gamot. Pero hindi yung gamot, pain reliever. Walang gamot na create para gumaling ang tao. Or else, ang big pharma mawawala ng negosyo. Malinaw. Okay, so, very important na protection na natin yung pangalan. Okay, negosyo man, etc. Number 2, share your resources. Huwag maging madamot. Ano man ang meron sa'yo, i-share mo yung blessing. Tama? Huwag naman sobra-sobra, yung tama lang. So yung mga tao mo, ipapabanding mo, papakainin mo, excited, magkikwentuhan kayo, pag-uusapan nyo, excitement na bagay. Kung may problema man, i-comfort mo, pakainin mo. Hindi yung puro advice, gutom na rin pala. Puro power, grabe, yaman tayo. Pero nakikita ni upline, binabaliw mo, pero pakain, wala man lang. Tama, o ito tubig, okay na yan. Diba? Walang ganon. Malinaw. Share your resources. Ano man meron ka, i-share mo yan. Tinatawag. Okay? Ganon. Number 3, use power truthfully. Diba? So, ibig sabihin, ano man yung mga natutunan natin, diba, gamitin natin sa tama. Okay? Communicate skillfully. Mag-iingat tayo sa mga sinasabi natin. Kasi ang salita natin, sabi nga sa Biblia, ay mas matindi pa sa espada na dalawa ang kanyang talim. Tumatagos sa mga buto-buto. Tama. Laro? Yes. So parang bullet yan. Pag tinamaan ka, ang tao, di ba? So kailangan yung communication natin okay. Lalo na pag nagalit tayo, huwag mo na isipin mo na yung mga nasabi. Tama? Kasi isipin mo naman. Parang sa kwento yan yung bata, di ba? At every time pag nagagalit siya, marami siya sinasabi, nagmumura siya, nagano siya. Sabi ng tatay niya, anak, alam mo, babaguhin mo yan. Kasi magiging pangit yan. Sabi niya, ganito, nagre-reasoning siya. Sabi, anak, ganito gawin mo. Para makita mo kung ng totoo ng buhay. Ang ginawa niya, sabi niya, anak, yung mga pako, ipako mo. Pakuhan mo ng marami pag nagagalit ka. Okay? Huwag ka magsalita, magpako ka na magpako dyan. So pag nagagalit ng bata, nagpapako siya. Hindi na siya nagsasalita. Ang dami ng pako na nailagay niya. Diba? Sabi niya, tayo, ang dami na pong pako na nailagay. Anong gagawin ko sa sunod? Anak, okay na ba ang pakiramdam mo? Sabi, okay na. Bunutin mo lahat. Okay, binunot niya lahat. Nung nabunot niya, nakita mo, yung lahat ng butas, maayos mo pa ba? Pakuha, yung mga tao na sasaktan, mahirap na po ibalik. Tama. Kaya, dapat ang communicate, di ba? Pag may galit, pakinggan mo na. Huwag mo salubungin. Hindi dahil apply ka, leader ka, ikaw lang masusunod. Pakinggan mo rin yung mga tao na sa baba. Malinaw? Hindi tayo commander dito, nautos na ng utos, leader tayo. Iniintindi rin natin kung ano mga sitwasyon meron sila. Kaya ako both sides, may nagkwento, ito yung negative, absent ako sa senaryo, pakikinggan ko lang yan. Dahil absent ako, ay kita, kakilala kita, pamilya mo kita, pamangkin mo kita, kapatid mo kita, aalamin ko muna ang buong senaryo, bakit niya ginawa bago ko magbundod. Kasi ang mahirap minsan, napansin nyo, nagkwento ng problema yung ibang tao, hindi ka galit, doon sa tao hindi mo kilala, nung pinento, hindi mo siya kilala, galit siya, kaibigan mo, nagalit ka na rin. So communicate is very important. Sa lahat ng bagay, negotiation na din. Negotiate effectively, learn to manage conflict. Nakuha? Hindi, tandaan nyo to. Ang sign ng paglaki ng grupo nyo, maraming mag-a-arise na conflict na hindi kayo magkakasundo-sundo, maging magulo. Sign ng pagputok, sign ng pagwasak. Ibig sabihin, natututo ng bawat isa at dumadami ng bawat isa. Malinaw? Malinaw. Parang sign yan. Bago dumating, ano sabi ng Panginoon? Pinento na. Tinanong kanyang mga disipulo sa Mark. Ano sabi niya? Wars, rumors of wars, famine, flood, earthquakes. Ito yung panahon ngayon. So yun. Ibig sabihin ganito rin. Learn to manage the conflict. Ano, pag may mga conflict, ayusin ka agad. Hayaan mo din, maliit lang yan, ay small networker lang yan. Huwag natin pansinin, no. Nandito ba yung Tintin? Wala. Saan ang Tintin?